Para sa pagpapatuloy ng ikatlong bahagi ng special report ng Balitaan, alamin natin ang iba pang perspektibo kaugnay sa human trafficking sa makabago. Ano ang mga pananaw, katotohanan na nagaganap sa krimen na ito sa ating bansa at sa buong mundo? Balitaan mo kami, Emil Carion. Sa modernong panahon na tinaguri ang cyber world o cyber age ay sumabay na rin ang bagong pamamaraan ng human trafficking. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, kasabay ng mga Facebook, Twitter at iba pang mga internet-based social communications ay ang paggamit ng mga ito para ipagpatuloy ang human trafficking. Nagagamit rin ito bilang recruitment site o advertisement site para sa pangangalakal ng mga tao, serbisyo o pagkaminsay mga lamang loob o internal organs ng mga tao. Ayon sa Polaris Project, itinutulak ang mga kababaihan para maging social escorts, site administrators na sa bandang huli ay nag-aalok ng commercial sex. Sa Pilipinas ay nililihis ang mga otoridad sa krimeng ito sa pamamagitan ng pag-operate sa mga kanayunan katulad na lamang ng Cebu, Zamboanga del Sur, Bukidnon, bahagi ng Mindanao. Ito ay ayon sa Asia Act o ang NGO na Asia Against Child Trafficking. Ang human trafficking ay nakikita pang mas kapaki-pakinabang o ika nga sa Ingles ay lucrative business kumpara sa drug trafficking o gun running dahil ang produkto ay pwedeng ibenta at ibenta pa ulit. Ibig sabihin, paulit-ulit na pagbebenta ng tao hanggang sa magkasakit ang biktima. Ito ay pwedeng STD o pagkaminsay AIDS. Tali naman ang mga kamay ng mga otoridad laban dito. Madalas ay mga NGO at volunteers ang lumalaban. Pero pagsalang ng kaso ay pagalingan naman sa paglusot at depensa. Senyalis ng isang organized crime o sindikato. The government did not show any evidence of significant conviction of offenders. Sabi na sa report, there are around 380 pending cases since 2003 and only 18 of these are convicted. So, ibig sabihin, sa 318, yung 18 lang yung conviction nyo, 2003 to 2010. Mapalokal, nasyonal o pandaigdigang level ng human trafficking ay iisang sigurado. May mga nakikinabang, may mga nagpapasasang customer, may mga protektor, pero ang nasa dulo nito ay may inaabusong biktima. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.